Amen. Praise the Lord. At sa mga oras na ito, tayo po darako na po sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan po nga pakikinig at pag-aaral po ng banal na salita ng ating malapay noon na maaari po ating po i-take note po natin, sulat po natin ang ating mapapangayang mga verse. Akin na pong binibigay po pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Amen. Po rin pong ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paul. Nagpapabot po ako ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid, sa ating pinakamamahal Panginoon, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-isa mga kapatid natin sa ibayong dagat, sa labas ng ating bansa, maligayang panunood at pakikinig po sa ating pong banal na gawain. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal Panginoon sa patuloy na pagsuporta sa ating pong banal na gawain, lalo na po ang mga nagpapadala ng mga stars. Yan po ay para patuloy po natin, maminamahal na maitaguyod ang ating banal na gawain dito po sa webcast ng Jesus Miracle Hour, Olongapo City. At nagpapaabot din po akong dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa lahat po ng mga beloved Almeida children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos natin pinaglilingkuran, para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po naman manalangin po muna tayo upang minsan pa maunawaan niyo po ang salita ng Diyos at patuloy na dumaloy ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon habang kayo po ay nakikinig, lalo na po sa may mga prayer request, may mga taglay na karamdaman. Manalangin po tayo. Dakila't pagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, may isang pamalapang noon, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Dakilang Diyos, linisin pong aming mga puso, gawin mo kami karapat dapat magdala ng iyong banal at sagradong salita, mahal na Panginoon. Buksan mo mga puso at pangunawa ng mga nakikinig, kayo pong gumawa ng kapamaraanan ng mga tungayan ng mga kababayan po namin, ang iyong mga banal na salita, magkaroon sila ng pananampalataya at maging kalakasan ng pananampalataya ng mga dati ng mga mananampalataya na naglilingkod sa iyo. At aming sinasuway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya lima, minamalbuksan muna natin ang ating pambungad na talata, Mateo 25, talatang 1 hanggang 12. Dito po sa kalat ng Mateo, Kapitulo 25, talatang 1 hanggang 12. Sa 1, kung magkagayon ay makakatulad ang harian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ng kasentang lalaki, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangatulog. 6, datapwat paghahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Na magkagayoy nagsibangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapat nagsasagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin, sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Sa 10, samantalang sila ay nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintang lalaki at ang mga nahanda ay nagsipasok na nakasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pinto. Sa 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong pagsa ay pamamagatan po natin, keys to keep the fire of God burning in your life. Ang mga sekreto o mga susi kung paano natin mapapanatili, maminamahal, na ang apoy ng Diyos ay nag-aalab sa ating buhay. Good. Ay yung maningas
na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, maminamahal, ito pong tinutukoy po dito, maminamahal, na the 10 virgins. Ito po yung naglalarawan ng iba't ibang churches na naghihintay sa ating pinakamamahal na Panginoon, o naglalarawan din po ito, maminamahal, ng mga tunay na mananampalataya na naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, maminamahal, ang 5 sa kanila ay pantas, marurunong, habang ang 5 ay mangmang. Kasi yung pantas, maminamahal, habang naghihintay, mayroon po silang langis. At dala-dala nila ang kanilang ilawan. Samantalang ang mangmang, sabi ng Biblia, sila po'y may dalang ilawan pero walang dalang langis. Dito po, maminamahal, ang langis na tinutukoy po rito, ito po yung banal na espiritu. Yung Espiritu Santo, yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga dapat, sabi mga minamahal ng banal na kasulatan, 1 Thessalonians 5:19, na wag natin papatayin ang ningas. Wag natin papatayin ang ningas ng Espiritu Santo. Ang nagpapaningas, maminamahal, ng ating paglilingkod sa Diyos, ang nagpapaalab ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tandaan po natin, yung Espiritu Santo. Kaya tayo mainit, kaya tayo maalab na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ito po'y gawa ng Espiritu Santo. Siya po ang nagbibigay sa atin, maminamahal, ng kainitan. Dito po, maminamahal, nagkakaroon tayo ng kasigasigan, kainitan sa paglilingkod sa Diyos dahil sa Espiritu ng Diyos na lagi po natin, mga minamahal, nararamdaman. Kaya nga sabi, wag natin patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Kaya makikita niyo po rito, mga minamahal, na sa paghihintay sa pagbabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon, dapat, mga minamahal, lagi po tayong mainit, huwag tayong ningas kugon. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 15 and 16, hindi ka mainit at hindi ka malamig. Mainit ka at minsan naman ay malamig. Sabi ng Biblia, ikaw ay malahininga. Dahil sa ikaw ay malahininga, isusuka kita sa aking bibig. Kaya sabi, laging nagdiningas dapat ang ating pong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dito po makikita po natin, maminamahal, ang kaligtasan po ay individual. Ito po'y personal. Work out your own salvation with fear and trembling. Maminamahal, sabi po rito, ang mga naghihintay, maminamahal, ito pong 5 pantas, maminamahal, sila po ay maalab na mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat ang kanilang ilawan ay merong langis. Samantalang ang mangmang, maminamahal, sila po, mga minamahal, ay pabaya. At sabi rito, maminamahal, lang sila po ay naghihintay, sila po, maminamahal, ay nag-antok. Kaya kapag wala sa iyo ang banal na espiritu, pag ikaw po, mga minamahal, ay hindi lagi napupuspos ng banal na espiritu ng Diyos, mga minamahal, ikaw po ay magkakaroon ng tinatawag na spiritual na pagkakatulog. Mapapabayaan mo ang iyong paglilingkod sa Diyos, maminamahal, magiging lousy ang paglilingkod mo sa Diyos, matamlay, walang sigla. Mamamatay ka spiritually. Kaya nga sabi rito, maminamahal, ang kaligtasan po natin, ito po'y personal at individual. Sabi rito, maminamahal, nung dumating po ang kasintahang lalaki, sabi ng Biblia, nakiusap po ang mga mangmang na sila'y bigyan ng langis, na dun sa mga pantas. Pero sabi, mga minamahal ng pantas, baka hindi pa magkasya sa amin ito. Sabi rito sa 25 verse 8, maminamahal, sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis, sabagat mamamatay ang aming ilawan. Dapat nagsagot ang matatalino, nagsabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo at magbili at nagsibili kayo sa ganang inyo. Ganun ang mga maraming mananampalataya ngayon, maminamahal, pag nagkukulang sila, inaasa nila yung kaligtasan nila sa mga may init na Kristiyano. Brad, ipanalangin mo naman kami. Brad, mayroon akong prayer request. Inaasa nila yung kanilang kaligtasan sa kanilang mga loved ones, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mahal na asawa. Pero sabi ng Philippians chapter 2 verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Ang kaligtasan po'y individual, ang kaligtasan po'y personal. Hindi tayo pwedeng mangingi. Mga minamahal, hindi tayo pwedeng humingi ng langis. Hindi tayo pwedeng umasa sa ating kapwa.
Kaya nga sabi rito, maminamahal, sa verse 10, samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nakahanda ay nakapasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Dapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Sa araw na yan, maminamahal, sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, anytime, babalik ng ating mahal na Panginoon, napakarami na pong mga senyales. Ang mga nagaganap na mga kaguluhan, mga digmaan, lindol, mga epidemya, lahat lang, yan ay mga palatandaan yan. Kaya anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. At darating ang pagkakataon, maraming churches, maraming mga mananampalataya na nasa tunay na gawain, ngunit sila po'y mga mangmang habang hinihintay ang ating mahal na Panginoon, pinabayaan nila na wag magningas ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi sila mga minamahal maalab na naglilingkod sapagkat pinabayaan nila ang banal na espiritu na kumilos sa buhay nila. Hindi na nila nararamdaman ang Espiritu Santo. Kaya wala silang sigla, wala silang tinatawag na enthusiasm sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sapagkat wala na po ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga darating ang ating mahal na Panginoon na hindi nila inaasahan at pagdating ng araw, maraming churches o maraming mga mananampalataya, mga minamahal ang sasabihin, Panginoon, Panginoon, papasukin mo kami at sasabihin sa kanila, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga mapaggawa ng katampalasanan. Kaya nga dito po minamahal, kinakailangan po lagi nating panatiling maningas ang ating paglilingkod sa Diyos. Paano natin mapapanatili? How to keep the fire of God burning in your life? Paano natin mapapanatili, mga minamahal? Ito po ay nasa word na trust. Nasa word na trust. Diyan po natin mapapanatili ang ating maalab at mainit na paglilingkod sa Diyos. Yung walang patay na Espiritu Santo na nasa atin nag-aalab. Ang banal na Espiritu, ito po'y nasa word na trust. T-R-U-S-T. Unang-una, maminamal yung letter T. Kung gusto natin, mga minamal, na laging maningas ang ating paglilingkod sa Diyos, yung nasa letter T, mga minamahal ng trust. Unang-una, yung pong thanksgiving. Ang ibig sabihin ng T, maminamal, ito po yung thanksgiving. Sabi ng unang Thessalonica 5 talatang 18, basahin po natin. Dito sa aklat ng unang Thessalonica, Kapitulo 5, talatang 18. Sabi dito sa 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Amen. Yan po, maminamal, ang una pong sekreto. Ito po yung unang susi. Yung T, ito po, maminamal, ay thanksgiving. Sabi na kayo'y lagi magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Alam nyo, ang Kristiyanong mapasalamatin, mga minamahal, kailanman. Hindi papatayin ng Diyos ang ningas ng kanyang paglilingkod. Hindi mawawala yung kanyang kainitan kapag ikaw'y Kristiyanong mapasalamatin, kahit minsan walang makain, naglalakad patungo sa banal na gawain, nagpapasalamat ka pa rin, may mga karamdaman, nagkaroon ng mga pagsubok, nagkaroon, mga minamahal, ng mga hindi ka nais-nais na nangyayari sa buhay niya, nandun pa rin yung pagpapasalamat niya. Mga minamahal, hindi mamamatay ang ningas ng iyong Espiritu Santo. Katulad ni Job, mga minamahal. Si Job, namatay po ang kanyang 10 anak, naubos ang kanyang ari-arian. Ang kanyang mga kamelyo, mga minamahal, ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga bakahan sa isang araw ay naubos. Ito po ay napsupok ng apoy. Ito po, maminamahal, ay may dumating na tornado, maminamahal, at pinagampasan ng kalamang alagang hayop kasama ang kanyang mga anak na 10 mga anak na magaganda. Ang sabi ng kanyang asawa, maminamahal, sabi po rito sa Job chapter 2 verse 9 and 10, mamamalagi pa ba ang iyong pagtatapat sa Diyos? Itakwil mo na siya sapagkat mamamatay ka na. Pero ano po sabi ni Job, maminamahal, basahin po natin Job chapter 2 verse 9 and 10. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Job Kapitulo 2, ang talatay 9 at 10. Sa 9, na magkagayoy sinabi ng kanyang asawa sa kanya, namamalagi ka pa ba sa iyong pagtatapat? Itakwil mo ang Diyos at mamamatay ka. Sa 10, ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano, tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama?
sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Amen. Yan po, mga minamahal. Ha? At kung mababasa niyo pa po, mga minamahal, doon sa chapter 1, sinabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, nung dumating ang pagsubok na ito, sabi niya, purihin ang Panginoon. Ha? Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang mahal na Panginoon. Ha? Sabi rito, buksan pa natin ang Job chapter 1 verse 21. Dito sa aklat ng Job Kapitulo 1, talatay 21, sabi po dito, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Yan po, mga minamahal, ang mga Kristiyanong mapasalamatin. Sabi, magpapasalamat lamang ba tayo dahil sa mga mabubuting bagay at sa masama ay hindi? Sabi, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, at sa mga salitang ito ay hindi nagkasala si Job. Nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal. Tayo po, wala pong dahilan upang tayo po ay manghina, manlupaypay sa paglilingkod. Walang dahilan upang tayo magreklamo, mga minamahal, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay tagapagmana ng Diyos. Sinabi ng Lucas Kapitulo 12,